Nagsimula sa salaysay ng isang sinaunang fairy tale sa Japan. Dati, ang Japan ay pinaninirahan ng mga mangkukulam, demonyo, at samurai. Noong panahong iyon, ang Japan ay pinamumunuan ng isang emperador na nagngangalang Shogun Tsunayoshi, na binubuo ng ilang mga lalawigan ngunit ang mga lalawigan ay magkaaway. Marami silang kaugalian, isa rito ay bawal tumanggap ng mga dayuhan o may halong dugo para gawing marangal. Ang samurai na nabigong protektahan ang kanilang Panginoon ay makararamdam ng labis na kahihiyan sa kanilang mga nasasakupan. Magbabalik sila para maging Ronin. Si Ronin ay ang samurai na natalo o humiwalay sa kanilang Panginoon. Ang Japan ay mayroon ding alamat tungkol sa 47 Ronin. Nagsimula ang alamat sa isang binatilyong lalaki na nagngangalang Kai, na tumakbong natatakot upang makatakas sa kagubatan ng kawayan. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pinagmulan. Naniniwala ang mga Hapones na siya ay pinalaki ng dyablo sa gitna ng kagubatan ng Tengo. Si Kai, pagod sa pagtakbo, sa wakas ay nahulog sa isang mababaw na ilog sa Ako Province. Siya ay natagpuan ng isang lalaking samurai na nagngangalang Oishi Kuran-Oseki. Nakita niyang may kalmo sa likod ng ulo ni Kai. Naniniwala din siya na si Kai ay bahagi ng demonyo. Nang gusto siyang patayin ni Oishi, pinigilan siya ng kanilang amo na si Asano. Hiniling ni Asano kay Oishi na dalhin si Kai sa kanyang bahay para amponin. Si Asano ang pinuno ng lalawigan o kaharian ng Ako. Pinayagan niyang manirahan si Kai sa kanyang teritoryo ngunit hindi sa kanyang kaharian. Nakatira si Kai sa isang maliit na kubo malapit sa kanyang kaharian. Napakalapit ni Kai sa anak ni Asano na si Mika. Pareho pala nilang mahal ang isa't isa. Pero aware naman si Kai dahil may halong dugo siya. Kaya, hindi siya maaaring magpakasal sa marangal na katayuan. 10 taon na ang lumipas, at si Kai ay nasa hustong gulang na. Ang samurai ay tila nasa gitna ng kagubatan upang tugisin ang toro na demonyo. Nang sila ay pabaya, biglang sumulpat ang bull demon at agad silang inatake. Nagsimulang bumaril ang mga samurai hanggang sa mahulog ang toro. Ngunit nagawa nitong tumayo muli at tumakbo palayo sa kanila. Nang gustong salakayin ng toro ang isang samurai na nagngangalang Yasano, dumating si Kai at itinusok ang kanyang espada sa dibdib ng toro hanggang sa mamatay ito. Matapos mamatay ang toro, kinuha ni Kai ang espada mula sa katawan ng toro at ibinalik kay Yasano. Pero nakakatanggap si Kai ng masamang salita mula sa kanya. Sinabi niya na mas gugustuhin niyang mamatay sa pag-atake ng toro kaysa mabuhay sa tulong ng isang taong may halong dugo. Pagkatapos ay dumating doon sina Asano at Oishi upang salubungin ang mga samurai. Nagpasalamat si Asano kay Yasano sa pagpatay sa toro. Pinutol din ni Oishi ang mga sungay ng toro bilang pagpupugay sa kanya. Ngunit pagkatapos tingnan ni Oishi ang kamay ni Kai, alam niyang pinatay ni Kai ang toro. Tapos may nakita si Kai na white fox sa likod ng puno na may iba't ibang kulay ng mata, blue at gold. Ngunit hindi niya ito pinansin at bumalik sa kanyang kubo. Nang dumating si Asano at ang mga samurai sa kaharian, ipinaalam niya kay Mika na hinirang ni Shogun ang Ako Province bilang lugar para sa taunang fighting tournament. Lalabanan ng Ako Province ang Nagato Province. Ang lalawigan ng Nagato ay pinamumunuan ni Lord Kira, na karibal ni Asano. Sa gabi, si Mika ay lihim na umalis sa kanyang kaharian upang salubungin si Kai sa kanyang kubo. Gusto niyang gamutin ang sugat sa kanyang likod, ngunit hiniling niya sa kanya na bumalik sa kanyang kaharian. Kasabay nito ang pagdating ng white fox na nakasalubong ni Kai kanina sa kaharian ni Kira. Pagkatapos ang fox ay naging isang magandang babae. Ang babae ay isang magician na nagngangalang Mizuki na tapat kay Kira at gagawin ang lahat para sa kanya. Sa araw na ginanap ang paligsahan, bumisita sina Shogun at Kira sa Ako Kingdom upang maghanda para sa taunang paligsahan sa gabi. Si Kai ay palihim na nanonood ng tournament sa kaharian. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang babaeng may asol at gintong mga mata tulad ng puting fox na nakita niya sa kagubatan. Nag-report din si Kai kay Oishi na isa sa mga concubine ni Kira ay isang magician. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Oishi ang kanyang mga salita at ipinaalala sa kanya na siya ay isang may halong dugo. Nang sumunod na araw ay magsisimula na ang paligsahan. Pumasok sa field ang mandirigma mula sa kampo ni Kira, habang ang manlalaban mula sa kampo ng Ako ay si Yasano. Nang gustong isuot ni Yasano ang kanyang damit, biglang may lumapit sa kanya na puting lobo at kinulam siya kaya nawalan siya ng malay. Sinalubong ng anak ni Kai at Oishi na si Chikure si Yasano sa isang kumbulsyon. Sinabi niya kay Kai na kung walang manlalaban si Asano, mapapahiya siya. Kalaunan ay pinalitan ni Kai si Yasano bilang mandirigma ng Ako. Para matakpan ang mukha, nagsuot siya ng maskara at bakal na sombrero. Sa wakas, nagsimula na ang laban. Sa panahon ng laban, natapon si Kai kapag inatake ng kanyang kalaban hanggang sa maalis ang kanyang maskara.
Nagulat si Asano nang makita ito dahil dapat ay si Asano manlalaban ng ako. Pagkatapos ay inutusan ni Shogun ang mga samurai na patayin si Kai. Ngunit pinoprotektahan ni Asano si Kai at humingi ng tawad kay Shogun. Bilang kapalit, inutusan niya ang kanyang mga samurai na bugbugin si Kai. Si Asano ay labis na napahiya at nadismaya. Nang matapos ang laban, nagkulong siya sa kanyang silid. Sa kabilang banda, para sa mga namamalagi pa rin sa Asano Kingdom, biglang sinabi ni Mizuki kay Kira na nararamdaman niya ang kahinaan ni Asano. Inilabas niya ang lilang likido at ginawa itong makamandag na gagamba. Gamit ang kanyang lakas, pumunta si Mizuki sa silid ni Asano, na natutulog. Inilagay niya ang gagamba sa bibig nito, kaya tumulo ang kulay ube na likido mula sa gagamba sa kanyang bibig. Pagkagising ni Asano at di sinasadyang nalunok ang likido, nag-hallucinate siya na parang narinig niyang sumigaw si Mika. Kinuha niya ang kanyang espada at pumunta sa kwarto ni Kira. Laking gulat niya nang makita si Mika na tinutulugan ni Kira. Nang gustong laslasan ni Asano ang likod ni Kira, pinigilan siya ni Uishi. Hallucination lang pala ang lahat dahil mag-isa lang si Kira sa kwarto niya. Dahil inatake niya si Kira nang walang dahilan, binigyan siya ni Shogun ng parusang kamatayan. Sa umaga, si Asano ay malapit ng mapatay ayon sa tradisyon ng samurai sa pamamagitan ng pagtutusok ng espada sa kanyang sariling tiyan. At pag-alis ng kanyang mga bituka upang maibalik ang kanyang mabuting pangalan. Nag-hysterical si Mika nang makitang sinasaksak ni Asano ang sarili sa tiyan. Kasunod si Uishi, na naglaslas sa leeg. Matapos ang pagbitay, ipinahayag ni Shogun na ang ako samurai ay Ronin na ngayon. Inutusan ni Shogun si Mika na pakasalan si Kira sa loob ng 1 taon. Pagkatapos umalis ni Shogun sa Ako Kingdom, inihayag ni Kira na si Mika ay kanya na ngayon. Hiniling din niya kay Uishi na huwag maghiganti sa pagkamatay ni Asano. Pinatapon din niya si Kai sa Dutz Island para gawin siyang alipin doon. Inutusan din niya ang mga samurai na ikulong si Uishi ng 1 taon. Samantala, ang iba pang mga samurai ay pinaalis sa Ako. Lumipas ang 1 taon, at pinalaya si Uishi mula sa bilangguan at ipinatapon sa isang liblib na nayon. Nakilala ni Chikure at ng kanyang asawang si Riko si Uishi. Ipinaalam niya sa kanya na malapit nang ikasal si Kira kay Mika at si Kai ay alipin na ngayon sa Dutz Island. Inutusan ni Uishi si Chikure na maghanap ng 3 kabayo at inutusan si Riko na ipakalat ang balita na hiwalay na siya kay Uishi. Ginawa niya ito para protektahan si Riko mula sa kalupitan ni Kira. Matapos makuha ni Chikure ang 3 kabayo, inutusan siya ni Uishi na pumunta sa Ronin at hiniling sa kanila na maghintay sa itim na lawa. Samantala, pupunta si Uishi sa Dutz Island para palayain si Kai. At pagkatapos ay agad siyang pumunta doon. Pagdating sa Dutz Island, nakita ni Uishi si Kai na nakikipagduel sa isang arch. Matapos siyang talunin ni Kai, sinubukan siyang lapitan ni Uishi, ngunit sa halip, inatake siya ni Kai. Pagkatapos niyang mahulog dahil sa pag-atake ni Kai, sinabi ni Uishi sa kanya na kailangan ni Mika ang kanyang tulong. Biglang natauhan si Kai at agad na tumakas doon kasama si Uishi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan nilang tumakas at sa wakas ay nagtagumpay sila. Sa umaga, sina Kai at Uishi ay nakilala ang natitirang Ronin sa itim na lawa. Magkasama silang nanumpa na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Asano at ipadala si Kira sa impyerno. Pagkatapos ay binuksan ni Uishi ang mapa ng Ako, kung saan dadalhin niya ang Ronin sa Yuto Village para kumuha ng espada. Inutusan niya si Ronin Aisogay na pumasok sa dambana sa palasyo ni Kira upang humingi ng impormasyon tungkol sa kanya. Samantala, sinabi sa kanya ng isa sa samurai ni Kira na nakalabas na si Uishi mula sa bilangguan at nagpaplano ng pag-atake. Agad niyang inutusan si Mizuki na patayin si Uishi. Sabay na dumating si Uishi at ang Ronin sa nayon ng Yuto. Ngunit ang nakilala lang nila ay ang samurai ni Kira. Agad naman silang nilusob ni Kai at napatay nang wala sa oras. Pagkatapos noon, nagpalipas sila ng gabi sa nayon. Habang nagpapahinga sa isa sa mga bakanteng bahay, sinabi sa kanya ni Uishi na kulang pa sila ng mga armas. Iminungkahi din ni Kai na pumunta si Uishi sa gitna ng kagubatan ng Tengo. Doon sila makakakuha ng magagandang espada. Pagkatapos ay inamin niya na siya ay pinalaki ng Diablo sa gitna ng kagubatan ng Tengo. Tinuruan siya ng demonyo kung paano lumaban pati na rin ang mga magic moves. Gagawin lang niya ang magic kapag apurado ang sitwasyon. Agad naman silang pumunta doon. Samantala, pinasok ni Aisogay ang kaharian at ngayon ay nasa Royal Entertainment venue ni Kira. Doon niya nakilala si Mizuki, na nagpapanggap bilang isang comfort woman. Pero hindi niya alam na isa itong mangkukulam. Nang sumunod na araw, dumating si Kai, Uishi, at ang Ronin sa kagubatan ng Tengo.
Nakahanap sila ng sinaunang templo kung saan nakatira noon si Kai. Pagkatapos ay dinala niya si Oishi sa loob ng templo habang naghihintay ang Ronin sa labas ng templo. Sinabi ni Kai kay Oishi na habang siya ay nasa templo, hindi siya dapat bumunot ng kanyang espada kahit na may banta. Pagkatapos ay dumating sila sa loob ng templo at nakita ang Tengo na nakadapa sa harap ng isang malaking rebulto. Agad na pumunta si Kai sa lihim na silid, kung saan naglagay sila ng nakaipit na espada. Hindi nagtagal ay binisita siya ng isang Tengo god na may mukha na parang ahas. Ang Diyos na Tengo ay nagpahiwatig sa kanya tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang mga magulang ni Kai ay mga magsasaka na nagpakasal sa isang lalaking Ingles. Ngunit hindi tinanggap ng mga magsasaka ang kanyang presensya at itinapon siya sa kagubatan. Hanggang sa si Kai ay natagpuan ng Diyos ng Tengo at nagturo ng maraming bagay sa templong ito. Sinabi rin ni Kai na ang layunin niya sa pagpunta sa templo ay upang kunin ang espada ng Diyos ng Tengo. Hinayaan din niyang kunin ni Kai ang espada. Ngunit nakita ni Oishi si Yasuno at ang isa pang Ronin na pumapasok din sa dambana. Hinugot ni Yasuno ang kanyang espada kaya nakaramdam ng inis ang Tengo at inatake siya. Kahit na nagpapanik si Oishi nang makita ang sitwasyon, pinakinggan pa rin niya ang mga salita ni Kai na huwag bumunot ng kanyang espada. Pagkatapos ay nakipaglaban si Kai kasama ang Diyos ng Tengo gamit ang mga paggalaw ng anino. Nakuha niya ang espada hanggang sa humanga ang Tengo god. Pagkatapos nito, nakita niya si Oishi, na mukhang nalilito dahil nawala lahat ng Ronin at napalitan ng espadang Tengo. Lumalabas na ang lahat ng nakita ni Oishi ay guni-guni, at ligtas pa rin ang mga Ronin sa labas ng templo. Pagkatapos noon, lumabas ng templo sina Kai at Oishi na may mga espada. Nagpunta sila sa labas ng kagubatan. Sa daan, ipinakita niya ang kapangyarihan ng espadang Tengo. Maaaring putulin ng espada ang mga puno ng kahoy nang hindi gumagasta ng enerhiya. Pagkatapos ay sinubukan ng isa sa Ronin na nagngangalang baso na patunayan ito, ngunit nabigo siya, marahil dahil naubos niya ang maraming kale. Pagdating nila sa nayon ng Yuto, biglang sumalubong si Aisogay kay Oishi. Sinabi niya kay Oishi na bibisitahin ni Kira ang kanyang ancestral shrine mamaya sa gabing iyon. Nang malaman ito, binalak ni Oishi na palibutan siya. Dumating sina Oishi at ang isa pang Ronin sa shrine na pinag-uusapan nang sumapit ang gabi. Pagdating nila doon, nakita nila si Kira na nagdadasal sa templo. Nang sasalakayin na sana siya, biglang samuka si Aisogay, at si Kira ay naging Mizuki. Pagkatapos ay nagbuga si Mizuki ng malaking apoy patungo sa Ronin. Hindi nagtagal ay dumating ang mga mandirigma ni Kira upang salakayin sila. Ngunit nagawa nilang makatakas. Matapos hamupa ang apoy, kinuha ni Mizuki ang espada ni Oishi. Akala niya ay nasunog na si Oishi hanggang sa mamatay. Sa pagdating ni Oishi at ng Ronin sa nayon ng Yuto, ginagamot ni Kai ang mga sugat ng mga Ronin, kasama si Baso. Sa kanyang huling hininga, inamin niyang madalas niyang batuhin si Kai noon. Humingi siya ng tawad kay Kai, at sa wakas, namatay siya. Nang sumunod na araw ay nakita ni Kai at Chikure ang isang grupo ng mga mananayaw na papunta sa palasyo ni Kira. Humarap din sila at nakiusap na itago si Kai, Oishi, at ang iba pa nilang grupo. Sumama rin sila sa suot na parehong damit at tumungo sa palasyo ni Kira, kung saan sila magkakaroon ng kasal. Habang nasa daan, sinalubong ni Yasuno si Kai para humingi ng tawad sa kanyang mga masasakit na salita at nagpasalamat kay Kai sa pagligtas sa kanya mula sa Bull Demon. Si Oishi at ang iba ay pumirma sa isang sulat gamit ang kanilang mga handprint na may dugo. Bilang tanda ng paggunita sa mga pagsisikap na kanilang ginawa para sa Panginoong Asano. Dumating ang gabi ng kasal ni Kira at Mika. Nakapasok si Oishi at ilang Ronin na nakabalat kayo bilang isang tropa ng mga mananayaw. Samantala, ang iba pang Ronin ay pumapasok sa ibang mga lugar habang pinapatay ang bantay ng palasyo ni Kira. Habang nagpe-perform si Oishi sa entablado, pinaputukan siya ng palaso ng isa sa mga gwardya kaya nalantad ang kanyang pagpapanggap. Nagsimulang umatake ang Ronin. Nagawa rin nilang patayin ang pinakamalakas na manlalaban ni Kira sa pamamagitan ng paggamit ng paputok. Pagkakita nito ay agad na tumakbo si Kira kasama si Mika. Ngunit nagrebelde siya at pumunta sa ibang direksyon mula sa kanya. Si Oishi ang namamahala sa pakikitungo kay Kira, habang si Kai ang namamahala sa paghahanap kay Mika. Pagkatapos magkita ni Kai at Mika ay agad silang nagyakapan. Ngunit biglang dumating si Mizuki sa anyo ng isang puting dragon. Pagkatapos ay agad na inilabas ni Kai ang espadang Tengo para labanan siya. Pagkatapos ng kanilang laban, nagawa ni Kai na patayin si Mizuki. Gayon din, kasama si Oishi, nagawa niyang laslasan ang ulo ni Kira. Pagkatapos ay inilabas ni Oishi ang ulo ni Kira at ipinakita ito sa mga samurai.
Nang makita ito, yumuko ang mga samurai sa kanya at tumigil sa pakikipaglaban. Kinabukasan, naglakbay si Uishi at ang Ronin sa Ako upang magbigay galang sa libingan ni Asano. Tapos lumapit si Shogun sa kanila. Galit na galit siya sa ginawa ni Uishi. Inamin din niya ang kanyang mga aksyon at hiniling kay Shogun na igalang ang mga pagsisikap ng mga Ronin. Sinabi ni Shogun na dapat bitayin silang lahat. Gayunpaman, dahil iginagalang niya si Asano, binigyan niya sila ng parehong parusa. Bago sila pinatay, nakita ni Kay si Mika at nangakong hahanapin ang isa't isa sa kabilang buhay. Nang magsisimula na ang pagbitay, inutusan ni Shogun si Chikure na lumabas at manatiling buhay upang magkaroon ng kahalili sa mga inapo ni Uishi. Ngayon ay may 47 na Ronin na handang magpakamatay, kasama na si Kai. Ngunit sa kasaysayan, ang pangalan ni Kai ay hindi nakalista. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.